Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isailalim sa lifestyle check ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Sa ginawa rin niya ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Unahing silipin ang mga opisyal at tauhan ng DPWH. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Hindi pa tapos sa pag-expose ng mga palpak na flood control project si President Ferdinand R. Marcos Jr. Gusto rin ng Pangulo na mapanagot kung sino ang nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Kasama sa sisilipin niya ang mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng lifestyle check. Ito'y para malaman kung sangkot ang ilang government official sa katiwalian. Sakop nito ang mga ahensyang may kinalaman sa mga flood control project. Kaya buena manong sisilipin ang mga opisyal ng DPWH. Sa bawat ahensya, meron naman po na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate. Ang BIR pwedeng mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Nagsalita na po kasi ang Pangulo. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. Kinumpirma ng palasyo na natanggap na ng Pangulo ang mga dokumento mula kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Naglalaman ng mga ito ng mga ebidensya ng mga sablay na flood control projects, pero hindi na idinitalye pa ng palasyo. Kahit naman po sino ay open ang Pangulo kung ito naman po ay patungkol sa mga anomalyang flood control projects. So, kahit sino po, lalo-lalo po si Mayor Magalong, welcome po ang Mayor para makausap po ang Pangulo patungkol po dyan. Tiniyak ng palasyo na may mananagot sa mga palyadong flood control projects. Wala raw sasantuhin ng gobyerno, kaalyado man o hindi, pero kailangan din daw dito ang tulong ng ibang ahensya. Sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Pangulo dito, ito naman po ay hudyat na rin po para sa mga ibang government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga kontratista na to ay napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga mayor's permit or business permit na kanila binabayaran sa LGUs. Pati po sa BIR. Paglilinaw ng palasyo, hindi lahat ng nagtatrabaho sa DPWH ay tiwali. Ito'y matapos sabihin ni Senator Panfilo Lacson na one big criminal syndicate ang ahensya. Kaya nga po hindi nagbabanggit agad ang Pangulo kung sino man agad ang involved dito dahil ayaw niya pong makasagasa ng mga inosenteng tao na hindi man involved. Kung yan po ang pananaw ni Senator Lacson, tandaan po natin, hindi naman po lahat ng tao sa DPWH ay maaaring involved. At katulad ng ginagawa po ng Pangulong Marcos Jr., pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung ano po ang naging pagkakamali sa mga maanumalyang flood control projects. Umaabot na sa 9,020 ang bilang ng mga report na naipadadala sa sumbong sa pangulo.ph. Hinikayat ng pamahalaan ng publiko na makiisa para mapanagot ang mga nasa likod ng palpak na proyekto. Sa harap ng mga development sa investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects, sinabi ng palasyo na nananatili ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. kay DPWH Secretary Manuel Bonoan at sa ngayon, hindi pa raw napag-uusapan ang pagpapalit ng liderato sa DPWH. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.